Ating pag-usapan ngayon mga kapatid, itong divorce bill na ipinasa ngayon ng Kongreso at hindi pa masasabi ng Malacanang kung susuportahan o hindi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang gawing legal ang diborsyo sa Pilipinas. Ang divorce bill sa Pilipinas ay isang mainit na isyong panlipunan at pampolitika. Nararapat itong pag-usapan ng malalim na may pag-unawa sa parehong panig, sa positibong panig o pabor sa divorce bill. Una, karapatang pangtao at kalayaan ng individual. Maraming naniniwala na dapat may opsyon ang bawat Pilipino na umalis sa isang hindi naligtas, masalimuot o abusadong relasyon. Hindi dapat ipilit ang kasal kung ito ay puno ng karahasan, emotional abuse o matagal ng pagkakahiwalay. Hindi lahat ng pamilya ay masisira dahil sa divorce. Sinasabi ng mga taga-suporta na minsan ang pag-alis sa toxic na relasyon ay mas makabubuti sa mga anak kaysa manatili sa isang pamilya na puno ng sigawan, pananakit o malamig na trato. Pangatlo, may separation option na pero kulang. Bagamat may legal na separation at annulment sa Pilipinas, ito ay mahal, komplikado at mahaba ang proseso. Ang divorce ay maaring magbigay ng mas mabilis, abot-kaya at realistiko na alternatibo para sa mga nangangailangan. Ano ba ang mga negatibong pananaw natin dito o tutol sa divorce bill? Pagpapahalaga sa kasal bilang sagrado. Sa isang bansang may malakas na katolikong pananampalataya, ang kasal ay tinitignang bilang isang banal na sakramento. Para sa iba, ang divorce ay paglabag sa paniniwalang till death do us part. Pangalawa, maaaring maging sanhi ng madaling pagsuko sa relasyon. May takot ang ilan na baka gawing trial and error ang kasal kung may divorce na posibleng magdulot ng pagtaas ng bilang ng naghihiwalay sa bansa. Epekto sa mga anak. May pangamba rin na ang divorce ay makaaapekto sa emosyonal na kalagayan ng mga anak, lalo na kung hindi maayos ang proseso o may hidwaan ng magulang. Sa ating pananaw, maaaring sabing hindi sinisira ng divorce ang pamilya, kundi ang abuso at kapabayaan ang sumisira dito. Ang divorce ay hindi dapat unang opsyon. Ngunit, maaari itong maging makataong alternatibo kapag ang kasal ay hindi naligtas, hindi nabuo at puno ng pasakit. Mahalaga ang maayos na proseso, counseling at proteksyon para sa mga anak kung sakaling ito ay maisabatas.